Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty
Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkat. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bats State U, Araso, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. Hindi WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bats State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula rito sa himpilan ng Kanlurang Batangan, ito ang Bats State Ulat sa Umaga. Bats State Ulat sa Umaga! Pinaka-napapanahon, pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw ng Lunes, October 23, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, JC Javier. At ako naman ang inyong ka-Bats State Ulat, Winchell Tandon. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasop, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Narito na ang mga nagbabagang mga balita.
para sa mga nagbabagang balita. Bat State U, the NEU, na mayagpag sa Strasok 2023. Mga senior citizens sa bayan ng Calatagan, Batangas nakiisa sa pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week. Programa para sa mga individual na kabilang sa deafblind community, tuloy-tuloy sa Batangas City. Pasintabi po sa mga kumakain na 2 lalaki patay matapos umanong dilitan sa Imus. At most wanted person sa kasong rape, timbog sa Laguna. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Bat State U, the National Engineering University na mayagpag sa Strasok o na mayagpag sa Strasok 2023. Umugong ang pangalan ng Batangas State University, the National Engineering University, makaraang tanghalin bilang overall champion sa isinagawang 7 Strasok Culture and Arts Festival 2023. Makalipas ang ilang taon ay muling nasungkit ng universidad ang gintong titulo, bitbit ang 101 puntos. Sa isinagawang event ay nag-uwi ang Red Spartans ng 6 na gold medals, 1 silver at 5 bronze at 3 fourth places finishes. Dahil dito ay itinanghal na kampiyon ang mga magre-representa sa Southern Tagalog Region sa Nationals. Ang lahat ng ito ay naisakatuparan dahil sa dedikasyon at nag-uumapaw na talento ng mga estudyante, maging sa suporta mula sa mga coach, university officials at kapwa nila mag-aaral. Sa ibang balita naman, ang mga senior citizens sa bayan ng Calatagan, Batangas nakiisa sa pagdiriwang ng National Elderly Filipino Week. Napuno ng tawanan, masayang kwentuhan, sayawan at pasiklaban sa larangan ng pagkanta ang naging selebrasyon ng National Elderly Filipino Week 2023 sa bayan ng Calatagan, Batangas na may temang Honoring the Invaluable Legacy of Filipino Senior Citizens. Ito ay bilang pagbibigay pugay, karangalan, pagmamahal at pasasalamat para sa mga malaking kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan na nilahukan naman ng aabot sa mahigit 300 na mga matatanda mula sa 25 barangay sa bayan. Naging highlight sa selebrasyon ang pagbibigay ng pagkilala sa mga natatanging senior citizens sa bayan, kung saan ginawaran ng sertipiko ng pagkilala, cash gift at food packs ang 2 centenarians na sina Lola Gavina Alab at Lolo Hermogenes Oculio. Bukod dito ay nakatanggap din ng plaque at regalo si Lola Dominga del Carmen Cahigan mula sa Barangay Balibago na kinilala bilang pinakamatandang residente sa bayan ng Calatagan na umabot ang edad sa 102. Para sa ibang balita, programa para sa mga individual na kabilang sa deafblind community, tuloy-tuloy sa Batangas City. Patuloy ang inisyatibo ng Gabay Resources for the Blind Incorporated sa paghatid ng mga programa at pagsasanay para sa mga individual na may problema sa pandinig, pagsasalita o mga kabilang sa deafblind community noong nakaraang 20 ng Oktubre. Pinanap ang naturang pagsasanay sa conference room ng Provincial Information Office o PIO sa Batangas Capital, kung saan ito ay dinaluhan ng ilan sa mga kinatawan ng Provincial Social Welfare and Development Office, PIO at DepEd Batangas City. Highlight ng pagsasanay ang pagtatampok sa Provincial Ordinance No. 002 o mas kilala bilang Gabay Act of 2021 na mula sa inihaing musyon ni dating 1st District Board Member at Committee on Education Chairperson Glenda Bausas. Ang ordinansa ay naisakatuparan din sa pamamagitan ng pag-aproba ni Governor Dodo Mandanas. Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok ng workshop Nagkaroon din ng pagkakataon ang mga kalahok ng workshop na magsagawa ng field visit sa Batangas City East Elementary School at Provincial Disability Affairs Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas. Matatandaan na ang lalawigan ng Batangas kasama ng Sorsogon at Leyte ay napili ng USAID at Resources for the Blind na maging pilot areas sa mga
implementasyon ng gabay projects sa loob ng itinakdang taon. Yan at iba pang may init na mga balita makalipas ang isang paalala. Ramdam mo na ba? Ramdam mo na ba ang pagbabago ng simoy ng hangin? Tila ito'y lumalamig na dahil tayo'y papalapit na ng papalapit sa isa sa pinakamasayang parte ng taon. At ito ang Kapaskuhan! Ngunit kaugnay nito ang mga sakuna na nakapaloob sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, katulad na lamang ng sunog. Para mapanatili ang ligtas na Kapaskuhan, narito ang ilang paalala para makaiwas sa sunog na maaaring mangyari. Una, siguraduhin na ang bibilhing mga Christmas decorations ay bago at hindi luma dahil isa ito sa maaaring dahilan ng pagkasimula ng sunog. Padalawa, siguraduhin walang mga octopus wiring na ginagamit. Patatlo, huwag hayaang magdamag na bukas ang mga Christmas lights. Maaari itong mag-overheat. Paapat, siguraduhin naka-off lahat ng maaaring sumabog gaya na lamang ng gasol. Palima, siguraduhin ilayo ang maaaring pagmula ng sunog sa mga bata, kagaya na lamang ng lighters, posporo, kandila at iba pa. Tandaan, ang Kapaskuhan ay mas masaya kung ligtas ang pamilya sa anumang trahedya. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kayo'y nakikinig pa rin sa Bat State Ulat sa umaga. Para sa pagpapatuloy ng ating mga balita, muli po pasintabi sa mga nag-uumagahan dyan. 2 lalaki patay matapos umanong gilitan sa Imus. Natagpo ang walang buhay ang 2 lalaki matapos umanong gilitan ng hindi pa nakikilalang sospek sa Imus, Cavite nitong Lunes ng gabi. Sa isang kuha ng CCTV, nahagip ang pagdating at pag-alis ng sospek sakay sa isang motorsiklo kung saan natagpuan ang mga bangkay. Ayon sa investigasyon, nakatambay lamang ang 2 biktima sa tindahan nang walang ano-ano'y pagsasaksakin ang mga ito. Sa litrato na otoridad ay makikita nga nakatakbo pa ang isa sa mga biktima sa loob ng bahay. Naisugod pa ang mga ito sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang isa sa mga biktima habang isa ay binawian na ng buhay. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang paghahanap sa suspect. Sa ibang balita, most wanted person sa kasong rape, timbog sa Laguna. Arestado ang isang lalaking wanted na kinasuhan ng statutory rape sa Laguna nitong 19 na Oktubre, araw ng Huwebes. Ani Police Colonel Harold Depositara, Police Director ng nasabing probinsya. Kinilala ang suspect na si Eduardo matapos bigyan ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Family Court Branch 8, Calamba City, Laguna. Rekomendasyon ng hukuman ay huwag na itong pagpiansahin. Napabilang ang suspect sa most wanted person ng regional level sa Police Regional Office 4A. Dagdag ni Depositara, layunin ng kanilang himpilan na panatilihing ligtas ang lahat ng kanilang residente at siguraduhing mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bawat mamamayan. At yan nga ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik ay hatid naman namin ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Malamig na ang simoy ng hangin. Tila ba papalapit na ang Kapaskuhan? Pero teka nak, alam mo ba kung anong dapat gawin para maging maayos ang pagdiriwang mo nito? Halika na't pakinggan ang ilang mahalagang tips para sa ligtas at masayang Kapaskuhan. Una, mamili ng mga kailangan sa mas maagang panahon
upang maiwasan ang rush hour na pwedeng magdulot sa iyo ng stress. Alam din po ako, Tay. Pangalawa, gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay kagaya ng torotot kaysa mga paputok dahil delikado ito sa kalusugan at kalikasan. Aba, ang galing mo anak ah! Pangatlo, umiwas sa labis na matataba at maaalat na pagkain upang manatiling malusog ang pangangatawan. Meron pa, Tay. Pang-apat, magsaya at i-enjoy ang selebrasyon. Ngunit ang labis na pag-inom ng alak ay iwasan. Hep 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 at panghuli, siguraduhin ang mga bibiling pangregalo para sa mga bata ay ligtas at nagmumula sa lehitimo at rehistradong pagawaan. At dahil napakinggan mo na ang mga ito, nawa ay makatulong ang mga narinig mo sa paghahanda sa darating na Pasko. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Oras natin 38 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo'y nakatutok pa rin sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Para sa ikalawang pasada ng mga balita. 6 na bilyong halaga ng marijuana at shabu na sabat at sinunog sa Cavite. Lalaki patay sa pananaga sa Calawag, Quezon. Para naman sa good news, brownout sa kalagitnaan ng Strasok event ginawang kaaliw-aliw ng ilang estudyante. At radio drama team ng Batangas State University Aras of Nasugbu nasungkit ang gintong medalya sa Strasok 2023. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 6 na bilyong halaga ng marijuana at shabu na sabat at sinunog sa Cavite. Winasa ka ng PIDEA ang nasa 6 na bilyong halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga sa Integrated Waste Management Incorporated, Barangay Aguado 13 Martires, Cavite noong Biyernes. Isinagawa ang decomposition ng mga droga sa pamamagitan ng thermolysis na may temperaturang 1,000 degrees centigrade. At sa aktibidad ngang ito, umabot sa 1,019,204.7581 na gramo ng droga ang tuluyang winasaka. Pinakamarami ang bilang ng shabu na may kabuoang timbang na 471,478.0639 na gramo. Sinundan ng marijuana na aabot sa 312,993.9424 gramo at ang dimethyl sulfo na may 208,909 na gramo. Ang mga nalambat na ilegal na droga ay mula sa sunod-sunod na buy-bust operations sa iba't ibang lugar sa lalawigan. At tanggap naman tayo ng mga report. Lalaki patay sa pananaga sa Calawag, Quezon. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Melvin Dastas. Melvin, Ibat State, ulat mo. Patay ang isang 22 anyos na lalaki na halos nawalan ng ulo dahil sa brutal na pagkakataga ng isang babae na nakainuman niya sa barangay Sumilang, bayan ng Calawag, Quezon, kamakailan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Rene Boy Lano at residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, bandang alas 8 ng gabi nang bigla raw nagkaroon ng malalimang hidwaan sa grupo habang nagiinuman ang biktima at ang kanyang mga kaibigan. Patapos ang inuman, habang naglalakad pa uwi si Lano, sinundan siya ni Edna Monteclaro na isa sa mga kasama niyang nakainom at dito bigla raw niyang inatake ang biktima sa leeg. Agad namang nahuli ng mga otoridad si Monteclaro na inamin na kasama niya ang kanyang anak na si Jonathan sa pagpatay kay Lano at kasalukuyan namang pinaghahanap ng mga pulis ang anak ni Monteclaro. Para sa Bat State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes.
sa balitang nakaka-good vibes, brownout sa kalagitnaan ng stress at event, ginawang kaaliw-aliw ng ilang estudyante. Para sa balitang iyan, narito si Angel Vidal. Angel, i-Bat State ulat mo. Good vibes ang hatid ng isang event sa ginanap na 7th Strasok Cultures and Art Festival sa Occidental Mindoro nang biglang nag-brownout habang nagsasalita ang isang host. Nakakashock pero carry bells naman. Ayon sa post ng isang delegate, ito raw ang best memorable moments ng 7th Strasok Culture and Arts Festival. Samantala, makikita rin sa video na may ilang estudyante ang nagbigay good vibes habang humahataw sa pag-split. May nag-alastatwa rin at may pa-ballroom segment pa sa dance floor. Abangan naman! Pak na pak sina Beshi at super flexible pa! Goods na goods naman ang naturang event dahil normal lang naman sa Mindoro ang mag-brownout. Likas sa ating mga Pinoy ang maghatid ng good vibes kahit may mga unexpected moments dahil imbes na magmukmok sa isang tabi, mananatili pa rin ang estratehiya ng kaligayahan para lamang ma-enjoy ang mga nangyayari. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Para pumuli sa balitang good news, Radio Drama Team ng Bat State U Arasov Nasugbu nasungkit ang gintong medalya sa Strasok 2023. Para sa balitang ito, narito muli si Angel Vidal. Angel, i-Bat State ulat mo. All-out champions sa radio drama ang BSU Arasov Nasugbu Campus sa ginanap na 7th Strasok Culture and Arts Festival sa Occidental Mindoro. Sa 11 unibersidad na naglaban-laban ay nilampaso ng mga Red Spartans ang ibang delegado. Labis ang kaligayahang nadama ng mga participants dahil sa fruit of hard work nila. For the tears of joy at napaka-amazing. Ayon sa post ni Coach Lenny, lubos ang kanyang pasasalamat sa Panginoon dahil sa paggabay at pagbibigay talento. Dagdag pa rito, after 8 years ay nakamit din nila ang gintong medalya sa larangan ng radio drama. Isa pa rito, kahit raw kailangan niya pagalitan ng team, ay porsigido pa rin naman daw mga delegado at hindi nawala sa kanila ang puso at sining sa radyo. Abangan naman! Wow na wow sa achievements at win na win talaga ang mga Red Spartans. Tunay nga namang ang puso at dedikasyon ng mga Red Spartans sa radio ay kahanga-hanga dahil lagi silang never say die sa mga patimpala. For the strong rin dahil sa araw-araw na pag-ensayo na kanilang inilalaan. Sa ngayon ay road to national na ang mga persons at naghahanda na rin sila para sa darating na bakbakan. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Para naman sa ating ulat panahon. Ngayong araw ng Lunes, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon at Kamaynilaan. Posible rin ang mga pag-ulan sa bahagi ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Habang isolated rain showers naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maaari ring makaranas ng mga pulupulong pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Wala naman pong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya maaaring mamalaot ang ating mga kababayang mangingisda o ang ating mga kababayang mangingisda. Ang araw ay sumikat kaninang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:33 o 5:32 ng hapon. At para naman sa ating latest foreign exchange rate update, para sa palitan ng piso kontra US dollars, 56.86. Canadian dollar, 42.23. Singaporean dollar, 41.46. Saudi Riyal, 15.16. Euro, 60.19. Chinese Yuan, 7.78. At Japanese Yen, 38 centavos. At iyan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag.
pinaka napapanahon na pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At mangyari lamang po ay mag-like, share, and follow tayo sa ating mga official media accounts, YouTube account and Facebook, DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, at sa ating TikTok account at DWBX 96.5. Magkita-kita tayo muli bukas sa alas 8 hanggang alas 9 ng umaga para sa may init na balitang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Muli ako po ang inyong naging kabalitaan, Winchell Tendana. At ako naman ang inyong Kabat State Ulat, JC Javier. Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Darating na naman ang Kapaskuhan. Dumaan man ang mga pagsubok, muling umahon, bumangon at nagpatuloy. Lumiliwanag ang mga bituin, regalo ba'y mapapasakit? Dito tayo sa Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Magkakakulay ang Pasko, salamat sa liwanag mo. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Kumukutitap ang dinaraanan, mga palamuti ay naglalakihan. Paskong Pinoy ay nangingibabaw, karoling aginaldo at mga regalo. Abot langit ang mga pag-ibig, regalo ay ibabahagi. Dito tayo sa Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Magkakakulay ang Pasko, salamat sa liwanag mo. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig. Pasko sa radyo, Pasko sa radyo. Punong-puno ng pag-ibig, iparinig sa buong daigdig.
Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension,